So, gano'n dapat. So, parang tingin ko if you really want to, and although these are Davao people naman, pero have you consulted with your fellow Davaoenos, 'di ba? Have you consulted with your fellow Davaoenos? So, ngayon, there are several things that there are several badges na parang hindi naman sincere yung environmental concern. First and foremost, because bakit ngayon lang naging issue sa kanila 'yan, 'di ba? Bakit ngayon lang naging issue sa kanila yung Samal Davao Bridge. Pagkatapos, pangalawa, ngayon lang naging issue sa inyo, pagkatapos may naitayo na. So, ibig sabihin meron ng mga preparation works na ginawa diyan. So, whatever it is that you're trying to prevent, part of it were already done. So, ano yung gusto mong pigilan exactly? Ano yung gusto mong pampigilan dito? My question is towards your sincerity, to your advocacy, that you do not want the environment harmed. It doesn't look sincere. It looks like an afterthought. It looks like an afterthought because it is a China-funded project. Just like what you did dun sa bus project sa Davao City. Panoorin natin mamaya yung panoorin natin yung eklavo na yan ni Auntie Claire. Kasi sinisisi nila yung pagbaba ng survey dahil nga daw sa fake news. Dahil daw na-overwhelm ng fake news ang ating airwaves, kung kaya't bumababa daw ang survey ni BBM. Takin na rin no? Di ba po pwedeng nabubisit na kasi talaga yung tao sa inyo? Parang for them, it's impossible na bumaba yung rating ni BBM. Medyo talaga, medyo hindi na matanggap na, uy, bad trip na talaga yung taong bayan sa inyo. Ano Anong pinagsasabi nyo? Nakakaloka. And manotice mo rin na whenever the conversation gets to that point na nagkakainisan na, yung yung hindi niya na masagot ng matino yung sa press con. Biglang pinuputol na inaano na At siya po nagtatapos. Pinuputol na agad ni Auntie Claire, ayun. Hindi ko alam kung yung Palace, they still see this, yung handyan si Auntie Claire. I do not know if they still see it na bagay si Auntie Claire sa trabaho. Sobrang bulok talaga. Ayun. But anyway, pasadahan lang natin saglit yung before tayo pumunta dyan. Pasadahan lang natin na saglit yung issue sa Samal Davao Bridge. Ayan. Kasi, nag-file ng petition, talagang very obvious naman kasi. Ayan. Nag-file ng petition yung certain lawyer, parang connected yata siya sa Ateneo Law. Ayan. A group of advocates on Monday filed a writ of kalikasan before the Supreme Court seeking to halt the Samal Island Davao City Connector project due to its alleged destruction of critical coral ecosystem in the Davao Gulf. Ayan. Petitioner Eco Teneo, Interfacing Development and Interventions for Sustainability, Inc., Sustainable Davao Movement, and Marvelous Camilo said the project threatens Paradise Reef in Samal Island and marine protected area in Davao City. The construction of the SIDC project resulted in actual serious and irreversible damage to the coral reefs in Paradise Reef and in Hizon marine protected areas, violate the constitutional right to a balanced and healthful ecology. They added the ongoing construction is in the violation of Republic Act 11038, otherwise known as the Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 and 9147 of the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ayun. China Road and Bridge Corporation, the 3.9-kilometer project being undertaken by the China Road and Bridge Corporation is okay. So you see the reason why they wanted to stop it. Kasi it's a project undertaken by China Road and Bridge Corporation worth 23 billion. 19 billion borrowed from China. So it's from this from this alone, I think you can already see why they filed a writ of kalikasan there. Ang problem kasi sa mga ganito, hindi mo kasi talaga maasahan kung talaga bang concerned lang kayo sa kalikasan. This has a very strong political color kasi kung talagang concerned kayo dito, dapat nung nasa conception stage pa lang yung bridge na yan, dapat nung binibid pa lang yan, dapat nung dinodrawing pa lang yung project na yan,
nag-writ of kalikasan na kayo. Of course, yung writ of kalikasan, it can actually be asked at any stage naman of a project. Wala namang ano doon. My question is the sincerity of these people to file a case before the Supreme Court on the matter. Kasi parang hindi naman yan nanggagaling dahil advocate kayo eh. Hindi yan nanggagaling dahil talagang sobrang concern na concern kayo sa kalikasan. Kasi kung concern talaga kayo sa kalikasan, nasa drawing board pa lang yan, nag-intervene na kayo. Nasa ano pa lang, before pa lang, wala namang ganyan eh. I haven't heard of them nung may progress na yung bridge eh. Part of it was already built. Si Jim kanina na taga Davao, yun nandito sa comment section, sabi niya 12% na raw yung natatapos dun sa bridge na yon. I think it's more than that pa nga eh. I think it's more than 12% pa. Ganon. The bridge will definitely make Samal Island accessible. It will make Samal Island accessible through by car, yung bridge na yan. So talagang yung interconnection is going to bring a huge boost sa Samal Island. Inhabited na rin ng sangkaterbang nilalang, no? So talagang ano yan, magbi-bring talaga ng progress yan. And ng turismo, ganyan, syempre, and other things. Okay lang naman sa akin yung sa totoo lang, okay lang sa akin yung mga environmental concern, ganun. But if we are already in the middle of the project, pagkatapos you're going to do something like this, don't you think we're going to lose more than we gain more? For example, you want a writ of kalikasan of an ongoing project. O kung kunwari napatigil mo to, yung sinasabi mong damage is already done eh. Yung sinasabi mong damage do sa kalikasan, will it be reversed? Wala, at this point, you just want to rain on the party of everyone. Yun yung dating sa akin. Kasi parang, tagal na kinoconceptualize ang project na yan eh. 'Di ba? Ang tagal na, hi, Krish Pinto, hello. Ang tagal nang kino-conceptualize yung project na yan eh. So parang for me, hindi na siya hindi ako tiwala na yan talaga yung trip mo. Hindi ako tiwala na yan talaga ang trip mo. Kasi, if ganyan yung trip mo, dapat, simulang-simula pa lang, nag-iingay na kayo. Ganon. Okay, ngayon, while it is legal na pwede kang mag-file na ganyan at any stage of the of a project or any stage ng naman yan, pwede naman talaga yan. Pero ang sa akin naman kasi parang hindi naman kasi secret yung project na yan eh. In fact, it has a very, very strong support from the locals. And I think if we're going to talk about environmental issues, any environmental issues, the voice of the locals should be greatly considered. Kasi unang-una, environment nila yan eh. Environment nila yan. So ngayon, sila ang makakapag-decide ng kumbaga malaki yung boses nila. Of course, they are not the only ones who's going to decide. But sila yung unang sila yung tagabantay diyan. Sila yung nakatira diyan. Sila yung mag-e-enjoy or nakukulangan doon sa kanilang environment. So if there's going to be any si Vincent Seve nagyayaya ng bugbugan. Anong team mo, Vincent? Ayan. So, ganun dapat. So parang tingin ko, if you really want to, and although these are Davao people naman, pero have you consulted with your fellow Davaoenos? Diba? Have you consulted with your fellow Davaoenos? So, ngayon, there are several things that there are several badges na parang hindi naman sincere yung environmental concern. First and foremost, because bakit ngayon lang naging issue sa kanila yan? Diba? Bakit ngayon lang naging issue sa kanila yung Samal Davao Bridge? Pagkatapos, pangalawa, ngayon lang naging issue sa inyo, pagkatapos may naitayo na. So, ibig sabihin, meron ng mga preparation works na ginawa dyan. So, whatever it is that you're trying to prevent, part of it will already done. So, ano yung gusto mong pigilan exactly? Ano yung gusto mong pang pigilan dito? My question is towards your sincerity, to your advocacy, that you do not want the environment harmed. It doesn't look sincere. It looks like an afterthought. It looks like an afterthought because it is a China-funded project. Just like what you did dun sa bus project sa Davao City. Diba? So, yun. So, yung reaction ko dyan, sorry sir, ganyan, pero sa totoo lang, minsan kasi dami rin mga taong gusto magpagamit. Alam mo, sa totoo lang, minsan, doon rin ako nawawalan ng respeto sa ibang mga, sa ibang mga highly educated na mga tao. Kasi they do not really they do not really parang look at the problem as a problem. They look at it as an opportunity for something else. Ganon. So ayun, yun yung reaction ko diyan. Yun yung ko.
Ate Joy, panoorin mo yung On Point ni Pinky Web na ang guest niya ay si Prof. Banayo dahil he disagree with Auntie Claire po. Talaga ba? Wala naman yatang agree kay Claire. Si Claire lang naman yung nagmamatigas na agree sa kanya, ang taong bayan. Spend sila ng malaki pero di pa rin nila matakpan ng totoo na ayaw na sa admin ng mga tao. True, true. Ayan, sabi ni Joshua Bacalia Jacob, idol kita Miss Joey, joie de vivre everyday habang walang halong politics kundi katotohanan at boses ng mga sa pinaglalaban mo, keep it up. Sabi niya, salamat po. Ay, ayan, may rally pa lang PDP. May rally pa lang PDP. We're encouraging everyone to join the PDP rallies in NCR soon. Ayan. Let's go. Lawyers there are Ateneo Davao Law Faculty and officers of NUPL. Ayun na. Ayun na. LDC, akit ka nga. Bigyan mo kami nga ng chika tungkol dito. Meron na tayong correspondent from Land Down Under. Ayan. Akit ka, LDC. Ayan. Ayan yung link sa comment section. Akyat na. Sa 25 rally sa amin, PDP slate. PDP sa Leyte, sabi ni Zenny Almoroto. Ayan. Kiko, ito ang dagat. Wow. Teka nga. O sige, anyway, okay na tayo sa bridge, no? Okay na tayo sa bridge. Ay, ito pala, teka. Akitin muna natin si... Ayan. Hello, LDC. Uy, katatapos lang naman ng Holy Week. Ito na naman ako. Mind ka, BE. Hi, Joey. Hello, classmates. Ano ba? At taga-Ateneo, taga-NU. So, NUPL. Tapos, project. So, diba, daming daming red flag talaga. It's not sincere. The request for writ of kalikasan is not. It's really a political move. I would have to say yes. At professor ko yung isa sa kanila. Good evening, attorney. And by the way, the Samal mayor was I think at a certain point, yung Samal mayor na lang ang hindi umalis ng hugpong. Diba? Yes, sila na lang ni Inday Sara ang naiwan actually, Joey, sa hugpong ng pagbabago, HNP. So it's really very political. But yung project na yung pagdidiskatahan ninyo, at saka why now? Diba? If I can also give a brief, kung ano lang yung chika namin sa Davao. No, hello pala kay Sir Jim, parang may alam din siya. Actually, ang point of contention nila before, actually yung guys, it's spearheaded by Ateneo de Davao University. On the environmental concerns and issues nga. In fact, inorganize nila yung mga communities na malapit dun sa site nung tulay. Ng project. Sorry, tama, nung project. Tapos, inorganize nila. Pero when did that started? Yung opposition nila dun sa bridge? Matagal na ba yan? Or... Matagal na, Joey, in fairness. In fairness, matagal na yan, but ang nangyari, and correct me if I'm wrong sa mga taga-Davao dito, it didn't gain traction. Unang-una nga, because as you correctly pointed out, the locals are supportive of it. Kasi Joey, bata pa lang ako, hindi pa ako nireregla, yung usap-usapan na magkakaroon nga ng tulay connecting Davao and Samal are already in the talks, no? 1980s pa lang yan, and pangarap talaga yan both ng tiga Davao at ng tiga Samal, kasi ang hirap talaga ng, ay Diyos ko po, alam mo ba, Joey, yung pila ng barge, patawid ng Samal from Davao nung Holy Week. Diyos ko po, parang penitensya. Parang kang nagpenitensya. So, ang sinabi ng mga environment groups is it would destroy the may environmental concerns at merong environmental effects. And kinausap nila actually, I think, ang city council and ang committee chairperson nung Committee on Environment, no? And they said na the lawyers at Ateneo and the environmental group said na kailangan daw i-realign. Kailangan i-realign yung tulay para hindi daw mamatay yung corals. Now, ito naman yung sinabi ng independent environmental technical experts, no, na nag-study. Ang sabi nila, nakakatawa. Sabi nila, matagal na namang patay yung mga corals dyan. If ang coral, ang problema nyo, 1990 pa. In short, there were consultations. There were ongoing consultations back and forth between them, the city council and experts. Yes. But this time around, what makes it different, Joey, is that they filed that writ of kalikasan at the Supreme Court.
Yeah. Kasi dati, dito lang siya sa local. Okay? And because hindi nag-fly dito sa local, maybe some brilliant lawyer suggested, why not elevate it to the Supreme Court and then file that writ of kalikasan? And then, eto na nga, ang chismis sa amin, ang naraman namin dito sa Davao is actually pinapabilisan yung construction ng tulay. Sabi ko nga, bakit? Para ba bago mag-end yung term ng current admin, pwede na nilang ma-turn over yung tulay? Parang yun lang yung naisip ko, bakit pinapabilisan? But anyways, Joe, no, nagkaroon ng consultations, it's just na nag-hire din ng independent environmental consultants, yung contractor and the project owners and the project proponents, and they said na actually there is no coral reef to speak of because matagal na yung patay. Ang gusto ng ang gusto ng kabilang with all due respect the mere fact na may mga barge na dumadaan doon. Oo, Joey. Diba? At saka eto pa, Joey, ang gusto nilang mangyari is, una, gusto nilang ipastop. And nung nakita hindi na pwede ma-stop, kasi nga na-award na, downloaded na yung funds, nag-uumpisa na, ang sabi nila, i-realign daw. But to realign the design to realign the bridge would mean, kailangan i-redesign yan. Kailangan na naman ng bago na naman mga study and yung mga preparations and all that, and that would entail additional cost. So pag nag-additional cost ka, madederail na naman uli yung project. So yun lang yung alam ko, baka yung ibang classmates dito, meron ding ibang alam. So yun lang. So kumbaga, ang takeaway dyan is that while they were parang lobbying on it, like let's say sabihin na natin dito for quite some time na even before this, kumbaga parang nila-lobby rin nila yan. But at that time, there were consultations, and that's crucial That's crucial kasi ibig sabihin kung pinag-uusapan niya, may consultation yan sa city government, sa mga experts, and I'm pretty sure may mga public consultation din yan, lalo ako tuloy nagtataka na, ba't in-elevate natin, ba't ni-writ of kalikasan natin ngayon? Sa part na hindi pinagbigyan. Diba? Yun. Meron talagang ng writ of kalikasan. True, yes. At saka Joey, the timing is so suspect kasi less than a month na lang mag-e-election na. Oo. So, and it serves so many political purpose, It serves so many political purpose. The China narrative is there. Okay? The mayor of Samal is a staunch supporter of the Dutertes. That's number 2. Diba? Pagkatapos, it's election. Yes. Diba? And they do not want to bring progress to Davao City and the surrounding municipalities. Kasi pagka natuloy na yan. Ay, grabe yan. Ay, naku, bongga yan, Joey. And actually, kami sa Davao, hindi namin masyado iniisip yung para sa amin. Actually, mas masaya kami para doon sa mga taga-Samal, Joey. Kasi finally, mas magkakaroon na sila ng opportunities to study, to work here in Davao. Kasi pahirapan yung araw-araw kang tatawid ng Samal Strait. Pipila ka sa barge, Diyos ko po. So, malaking, it would really open a lot of opportunities and doors, no? But we are not saying, Joey, that it's not going to have an environmental impact. Kasi nagkaroon daw ng environment. Ito pala yung hinahanap ko na term, Joey. Environmental impact assessment. Yun. And kompleto yan, Joey. In any project naman, in any project and in any, lahat naman yan merong environmental impact. Kaya ngayon yung sinasabi ko kanina na, nagigets ko yung mga environmental kinembot dyan Kaso nga lang, at the end of the day, you have to give some to get some. Okay? You have to give some to get some. That is why it's very important to know whether may public consultation ba? Supported ba yan ng mga tao? What are the things that the people are gonna get vis-a-vis kung ano man yung damage na tinutukoy ninyo? In any environmental issue, because of infrastructure, the crucial point there is the payoff all worth it? Yun yung pinag-uusapan natin dito. Ngayon parang, for them to parang pag-writ of kalikasan sila talaga kasi mabigat yung writ of kalikasan pagka yan fold lahat ng projects and ganyan. I do not know how they're going to do it. I do not know how Supreme Court is going to react on it considering na ang dami-daming mga mas importanteng kaso na dapat pagdesisyonan ng Supreme Court. So if the Supreme Court is going to act on this like immediately, sa totoo lang, it's going to give me some some really it's gonna give me a lot of question marks. Kasi talaga sige, tingnan natin. May mga may mga liberty issues at saka freedom issues na sa Supreme Court, hindi naman sila nag-decide. So, this case, I'm pretty sure baka lang rin yan. Yung final nga lang rin for the sake of filing it. Kasi nga election. Yeah. At saka hindi natin din alam kung sino din yung nagpo-push
Joey, diba? NUPL di ba? Sabi mo. Yeah, National Union of People's Lawyers, yes. Mm-mm. Yes. So, Yeah, I think yung dean ng Ateneo Law, he's a brilliant lawyer by the way. Siya yata yung former president ng Mindanao something parang NUPM, National Union of People's Lawyers in Mindanao, parang ganon. Parang ano siya, branch siya ng NUPL in Mindanao, parang ganon. Yeah. I see, ayun. Tingnan natin kung anong mangyayari, ganyan. But I really doubt the sincerity. Kasi kung kunwari, ano yung difference now ng pag-file mo ng habeas corpus, ng writ of kalikasan versus then na nakikipagbardagulan ka dyan sa mga locals? Bakit ngayon mo i-file yung writ of kalikasan? The China narrative is there, the political background is there, 'di ba? Yes. Kompletos Ricados. Kompletos Ricados masyado. So, ayun. So, while ano naman yan, wala naman silang nilalabag na batas dyan or whatsoever. They can really file naman talaga. But it is the wisdom of filing it now that is questionable. Okay. Ay, baka di ma-recruit ang mga nasa Samal pag educated. Baka di ma-recruit ang nasa Samal pag educated sa Davao. NUPL according to hindi ko na-gets yung sinabi ni Joanna. NUPL according to Eric, National of Patakas Lawyers in NPA. Well, sino nga yung lawyer na yung naghuhumiyaw tungkol kay Alexa Pacalda, hindi raw NPA si Alexa Pacalda, ganyan. Tapos nakipagbardagulan siya ng kabardagulan ko sa TikTok yun eh. Yung isang lawyer na talagang ngak na hindi raw NPA si Alexa Pacalda. Pagkatapos, yung AFP, naglabas ng mga pictures si Alexa Pacalda, may hawak ng mga long firearms. Hindi si Cristina Conti, hindi siya. Asan ba yung mga taga-TikTok dito? Nakapagbardagulan ako doon ng wagas sa TikTok eh. Hindi si Conti, yung isa na hello po Miss Joey, nakauwi na po ba galing Secure? Yung picture ko sa Secure, last year pa yun guys. Ay, last year pa pala, akala ko naman, nag-soul searching doon. Oo, last year pa yon. Pinost ko lang dahil doon sa issue ni Sean Pelayo. Yun pala yun. Pero talaga ako, nag out of town ako nung weekend. Hindi si Colmenares, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi si Rina ko, oh shit, nakalimutan ko. But anyway, NUPL din yun. So, todo tanggol, ayun! Ito. Bingo ka, Ervin. Ayan, si Sol Taule. Si Sol Taule. Ang galing Sir Erwin. Talagang knows niya yung mga cast of characters. Yes. Mahilig manood ng telenovela. Ayan. Ang tawag dito? Siya, NUPL din yun. Tapos, siya ng bonggang-bongga talaga siya na kuda na hindi NPA, ganyan. Tapos, yung narrative nga nila before na ginigipit daw yung mga dissenters kay PRRD. Parang ba ni PRRD to eh? Pagkatapos, kuda sila ng kuda na ganun nga daw na hindi siya. Eventually, itong batang to, nahuli to, na aresto to, tapos nakulong. Tapos, gustong makipag-negotiate with the AFP. Tapos, nag-interfere yan sila Maria Sol Taule. Ganon. So, medyo parang naging fuck up din yung story niya ni Alexa Pacalda. But, ang talagang blatant lie doon, yung sinasabi ni Sol Taule na hindi siya NPA, hindi siya ganyan-ganyan. Naglalay talaga. O pagkatapos, meron nag-aaral bumaril nasa firing range ng NPA. May kasamang mga NPA. Remember na may mga nilabas na materials yung AFP noon tungkol dyan sa mga Galit na galit nga si Parlade sa NUPL dahil magbabagong buhay na dapat yan si Alex Pacalda, pinakailaman nila Sol Taule, tapos binitawan din. Correct. Ganun. Syempre, yung mga deals na po pwedeng pasukin ni Alexa Pacalda, hindi naman yun available infinitely. Kumbaga, may period lang rin yun. Gusto mo magbagong buhay. Sige, ito ang magiging package mo, ganyan-ganyan. Kaso parang nakialam sila Sol Taule. So parang na-discarril yung kanyang. So ngayon, she has to face all the cases. Ganon. Yung mga kasama ng Alexa Pacalda, nakapag-reform na. Ayun, yes. Parang sila yata yung default legal counsels kapag may nangyayari yung ganyan. No? Oo. Pag may nadadakip dati, nung kasagsagan talaga ng NTF-ELCAC, palagi talagang bida, lumalabas talaga immediately ang NUPL at saka yung yung mga lawyers nila who
to offer their services to those that have been either arrested or included, yung sabi nila na quote-unquote red flag, ganyan. Oo. Ayun. Sabi ni Ellie Tansana, nakakahiya po ang Pinas, laman ngayon ng lahat ng news dito. Ay, sige, pag-usapan rin natin yan maya-maya. Ayun. So anyway, yun nga yung isa pang red flag doon. Kasi, di ba? NUPL, okay. Joey, magbibigay lang ako ng kwentong barangay bago ako bumaba. Sige, go. Oh, yan na. Good evening, good morning, classmates. So, eto lang. Merong isang school, no? Merong isang daycare center sa barangay namin. Sikat na sikat, syempre, 'di ba? Tsaka matagal na rin tong daycare center na to, no? Tapos yung lately kasi parang ang daming mga media backlash at saka public sentiments against doon sa daycare center sa barangay namin. Especially nung nagkaroon nga ng problema yung dating barangay captain namin dito. Yung mga estudyante ngayon ng daycare center, parang ang kanilang sentiment ay kailangan talagang ikulong yung dating barangay captain ninyo diyan sa barangay ninyo. Kemang-kemang. Yung mga Thundercats na dating nag-aral din dyan sa daycare center, talagang naglabas sila ng saloobin nila and sentiments nila sa social media at saka sinasabi nila na bakit naging ganyan na ngayon yung daycare center na yan. Actually, oo. Yun nga, gusto ko nga itanong sana sa'yo yan. Kasi, di ba meron pang pare na ako, si Father J-Boy talaga. Ang daycare center na ito ay hindi para sa Davao. Yung gumagano. Oo. At saka, Joey, yung nagsabi ng ganon na ang daycare center na ito ay hindi para sa Davao, hindi siya taga Davao. At saka, fuchsia pink siya. Talaga nagsusumigaw na fuchsia pink. Oo. Matingkad na matingkad. Ay, super. Ano nangyari sa daycare center ninyo? Ba't ganyan? Hindi ko na rin alam. Parang, alam mo kami, Joey, minsan nakakahiya na yung daycare center mo na proud ka, tinitingala, 'di ba? Ang daming gustong mag-aral diyan sa daycare center. Kaya lang pamahal yung tuition kada taon. Tapos yung ganito na ba na parang hindi na siya paano ko ba sasabihin to? Basta yung mga Thundercats na dating naging estudyante ng daycare center, talagang nagsasabi sila na ano na bang nangyari? Kasi hindi naman ito yung daycare center na pinagmamalaki namin dati na diyan kami nanggaling. Bakit ngayon ganito na yung narratives? Is it because they are changing a lot of people, teachers in that daycare center? Kasi parang yesterday once more. Oo, dami nila mga pinalitan ng mga kaguruan diyan di ba? Pati yung university president, Joey. Yun na. I-research nyo na lang mga classmates. They turned into a daycare center very, very similar to the one we have in Manila. Yes, sir. Yesterday once more. So, yun na po. Pero kung gusto niyo po mag-enroll sa daycare center na yon, please do, no? Isipin niyo lang po na hindi naman po yun, depende lang din talaga yan sa estudyante. Yun lang din talaga, Joey, no? Yung mga tinuturo sa daycare center na yon, ma-apply at ma-apply natin sa pang-araw-araw. Pero kailangan din tayong matuto na irespeto yung pananaw at posisyon ng iba and not to push our narratives and our beliefs on other people's throats. Let's not do what they are doing to us. Yun. Oo, yun lang. Yun. Oo. Sige, bababa na ako. Marami ka pang topics. Na-miss ka namin. Makikinig lang ako. Sige. Okay. Thank you, LDC. Maraming salamat. Babush! Ayan. Okay. Anyway, may hagdan dyan mamaya LDC. Kung gusto mo umakit, akyat lang. Miss G, nakakabadyo National Convention namin. Ang org namin, nagbigay ng 1M sa NGO ni Lenlen. Walk out karamihan sa amin. Masyadong fuchsia ang leadership namin. Pera namin yon, yearly dues na binigay. Ano to? Ano to? National Convention ng Austrian painter. Parang ang cool naman ng profile pic ni Austrian painter. Ayun, what happened to Ateneo de Davao? Yun nga, meron yung nagulat nga ako doon, nakita ko yung misa niya. Ang Ateneo de Davao ay hindi para lang sa Davao. Sobrang maling-mali yung statement kasi parang napaka-negative nung statement kasi sinasabi niya, ang Ateneo de Davao ay hindi para sa Davao. Hindi para sa Davao City. Ateneo de Davao ay para sa buong Pilipinas, ganyan. If gusto mong gumawa ng statement na ayaw mong may makakaaway ka,
Dapat, pader, ganito yung statement mo. Ang Ateneo de Davao City ay hindi lamang nagsisilbi sa Davao City. Ang kanyang pinagsisilbihan ay buong Pilipinas. Hindi ba dapat ganun? Ayun. So parang naghahanap talaga ng gulo si Pader. Ayun. Naghahanap siya ng gulo. Hoy, daycare center, ito lang sasabihin ko, may daycare center sa Manila na nagre-recruit at pinapadala dito sa aming bundok. Yung ibang pinadala nila, nilibing na. Ayan, sabi ni Dodong Swords. Ayan. Last time may gathering doon, Duterte sigaw ng mga parents. Sabi ni Ike Ra, talaga? So, kaya siguro, nile-level up nila yung ano, no? Nile-level up nila yung pag-indoctrinate sa Ateneo. Ayun. Yung pala yun. Okay. Sabi ni Austrian Painter, Architects po, Miss Joey, grabe, nasa front seat pa naman ako, muntik na ako mag-wild doon, eksena talaga yung org ni Lenlen, half day sila ang bida-bida. Hi, brother! Malaki ang abuloy at love offering. Ayan. Hello, hello, brother, old school Pinoy. Ayan. Okay. Well, anyway, ayun na nga. So, lipat na tayo dun sa susunod nating topic. Kasi, ngayon, nagva-viral yung storya nung Korean na, ano, no? Nung Korean na napatay. Ay, kahapon napatay. On the 20th yata or on the 21st. Teka lang ha. Puntahan natin yung ano. Nakakaloka to. I think ng 20th yata, 20th siya na tegi. Ayun, so lumabas na siya sa mainstream media sa Korea. Tapos, ang istorya nga ito, ayan, hinold up tong ano, video yan video. Pagkatapos, ayun nga, kinukuha yung ano niya, ayaw niyang pumayag, hindi niya binigay yung bag niya. So, tinegi bumbum siya. Tinegi-bumbum siya nung attacker, nung holdupper. Ayan, okay. Ngayon, a lot of people may think na, it's just another isa lang naman yung bilang na yan, ganyan-ganyan. And maybe PNP, the way they think right now, sasabihin rin nila ganon, na, isang lang naman yan, isang incident lang naman yan, hindi naman yan incident na marami, hindi naman ineme-ineme, ganon. Okay. Ayan, okay. Ngayon, ito kasi yung problem, okay? Ito yung problem. Yung mga ganitong kasi klaseng storya, it would really hit on the confidence of the people. And in this case, confidence ng Korean community sa Pilipinas. Confidence ng Korean community sa Pilipinas. Bakit kanyo? Okay. Pagkapangyari nito, nagkaroon na agad ng mga notification yung mga Korean community dito sa atin. Alam niyo kasi ang mga Korean community, parang Chinese yan. Close-knit ang community niyan. So ngayon, ang mga Koreano, pag nagpunta yan, let's say dito sa Pilipinas, meron na yung mga Korean contacts dito. May mga Korean contacts na yan dito. Kasi marami namang Koreano dito sa Pilipinas, marami na may mga negosyo, ganyan-ganyan. So this incident, yung pag-handle dito sa incident na to is really crucial on how the Koreans are going to view the Philippines at large. Biruin nyo ito ha, itong pangyayaring to. Pagkatapos mangyari nito, April 21. Pagkatapos mangyari, April 21, may mga messages na nare-receive yung mga ESL schools. Ilan ang ESL schools dito sa Pilipinas? Ang dami ng mga notification na, ayan, recently kidnapping and motorcycle gun robbery have increased in Manila and Angeles area. Be especially careful about your personal safety. How do you think this would pan out doon sa Korean community? 'Di ba? Ang ano pa naman, ang mga Koreans pa naman, grabe yan, sobrang nilang close-knit. Sobrang talaga nilang close-knit yung mga Koreans na yan. If there's news sa mga ganyan-ganyan ba, ang bilis kumalat niyan. Sobrang bilis kumalat niyan, as in. Ayun, sabi ni Triggerman, Joey, pag nagpupunta ako sa palengke, pag may nagtanong kung anong nationality ko, sinasabi ko Vietnamese ako. Nakakabwisit, ano ba yan? Si Triggerman, nasa Seoul kasi to nasa Korea to si Triggerman Ilonggo to na nasa Seoul. Sabi ni Johanna Aquino, Koreans make up 21% of the tourists in 2024. And this is a stable supply of stable supply of tourists. Kasi nga, dahil nga sa meron tayong mga ESL schools dito, pag nagstay sila sa Pilipinas, matagalan talaga. 1 month, 2 months, 6 months, ganyan-ganyan. Nagsistay talaga sila ng matagal. So ngayon, sabihin nila, hindi, one number lang kasi yan Hindi naman yun nagre-represent ng mga kinembot, ganyan-ganyan. Hindi yan nagre-represent nung total, ina-exaggerate nyo lang, post lang kayo ng post, ganyan-ganyan. Well, what we are telling you is this.
sabihin na natin na isolated incident yung mga nangyayari na yan and that doesn't reflect in your data to be to demonstrate yung pervasiveness ng mga ganitong crime. Dahil sa data niyo sinasabi niyo mababa 'di ba? Pero kasi bakit hindi nagta-translate into confidence yung data ninyo? Putang ina ngayon, yung mga pinapatay ngayon, yung mga holdupper ngayon, hindi na lang sila basta-basta kumukuha ng belongings ng ng biktima. Either kukunin yung belongings ng biktima tapos papatayin pa. That is the level of crimes that we have right now. So sabihin na natin na aside from this one, there was also an incident na yung Move It driver. Shinare ko rin yung video na yun I do not know if you have seen it. Yung Move It driver, ang holdupper niya, pasahero niya. Tapos nung nahatid na siya, pinagsasaksak siya tapos sinakaw yung motor. I mean, gusto mo yung motor? Ba't hindi mo na lang kunin yung motor? Why do you have to kill the Move It driver? In the same manner dito sa dito sa holdupper nito na Korea na to na talaga kailangan mong patayin, hindi pwede magbugbugan na lang kayo tapos kunin mo yung bag niya or whatsoever or di kaya mag-warning shot ka na I'm serious, ganyan. Yung level po ng brazenness ng mga criminals ngayon, nakakatakot na talaga. Kasi hindi na sila natatakot. Ngayon, eto yung mga tao na ganyan na magnanakaw at willing pumatay para sa nanakawin nila. At saka yung mga yung nagnanakaw ng motor na pag hindi na ibigay papatayin yung may-ari ng motor. Yung mga ganito po kasing sisipon ako, sorry. Yung mga ganito po kasing mga kriminal, it has the badges of an addictus benedictus. Mga addict lang naman po yung papatay ng ganyan katindi. Para lang makapagnakaw. 'Di ba? Sabi ni Joey, fake news ka daw, wala daw kidnapping cases, sabi ni BFF Marbil, di daw yan true. Ang tanong, bakit yung mga ibang bansa ganun ang impression sa Pilipinas? 'Di ba? Why is yung kanina yung text message na pinakita ko sa inyo in Hangul. Sabi, madalas nangyayari ang kidnapping, murder, at kung ano-ano pang mga So ngayon, hindi niyo po kami mabibigyan ng peace of mind just because sasabihin niyo na fake news yung mga yan. 'Di ba? Hindi kami mabibigyan ng peace of mind just because sinabi niyo na ay hindi fake news yung mga yan, hindi yan totoo. Yung mga magnanakaw po dito sa Pilipinas, tangina pumapatay pag hindi mo nabigay yung wallet mo. And there is deeper problem than that. The mere fact na yung mga holdupper ngayon, kaya na nilang pumatay, kahit 2 piraso yan, 3 piraso yan, it's a concern. Huwag niyo kaming ginagaslight sa fake news, mga putang ina niyo. Okay? Kayo itong mahilig magsabi na kayo yung mahilig magsabi na na what do you call this? Kayo itong mahilig magsabi ng na one life lost is too many, ganyan. 'Di ba? Kakatakot yan, Miss Joey. Meron na rin 200K reward. Naku, isang incident lang daw. Pero dami na takot, lalo maapektuhan tourism at employment dito. Ganda pa naman sana dito sa Pampanga, sabi ni IMFM. Kasi nga sa Pampanga, ang dami diyang dami diyang Koreans. Kasi, since marami nga diyang mga biracial, marami mga puti, marami ring ESL centers diyan sa Pampanga. Plus the fact nga yan na parang attractive kasi sa kanila yung food, ganyan. So, ano mangyayari? Ayun. True kawawa yung pati nga sinaksak yung driver. Oo nga yung nanaksak ng driver, addict yun. Tangina. 'Di ba? So, ang dami kasing pagsisinungaling na ginagawa yung ang daming mga acknowledgement, ang daming mga bagay na hindi ina-acknowledge. Like for example na meron po tayong serious problem sa criminality, okay? Whether it is pervasive or not,
Okay? The mere fact na yung mga holdapper po ngayon ay pumapatay ng tao ng bonggang-bongga at pumapatay sila in that fashion ha, yung talagang brutal. Yung sobrang brutal. Kahit po hindi po kasi yan ano eh, hindi mo kailangan na parang, kailangan meron tayong 100 incident para problemahin natin. Kasi, remember yung before, yung merong ng baril ng yung mga parang, mga gun for hire na binaril yung target nila sa Victory Bus? More or less 10 stab wounds ang nakuha ng movie driver. Oo, tapos maririnig mo pa yung boses ng pinapatay, ano? Sabi ni Sian Francis, I have an Irish friend planning to go there after a planned visit to China. Encourage siya dati pumunta sa Pinas. Ngayon sabi ko, wag na siya pumunta dyan for his own safety. Nakakahiya na hindi ko mai-recommend ng Pinas sa takot na may mangyaring masama sa kanila. Totoo. Pati mga riders matatakot na ngayon. Ito yung pinaka-painful. Kasi, yung sa totoo lang, yung pag-angkas-angkas, yung mga yung mga logistic works, yung mga riding work na ganyan. Angkas, Grab, Move It, Lalamove, ganyan, Food Panda, yung mga ganyan. It's really giving a lot of employment to lahat ng mga may motor. Kasi nga, madali eh. Madali. Tapos, in demand naman, ganyan. At saka, decente naman yung kitang ibinibigay nito sa mga kababayan natin. If you have something like this, risk that they are taking, dahil sa nagtatrabaho lang sila, what's going to be the effect dun sa workforce natin na nagra-ride, na nagmomotorsiklo? I think buhay pa si Kuya Driver, buti na lang. Buhay ba siya? Hi, Tay. Hello, hello.